Dalawa yung special guest natin eh, pero mas special si Senator, syempre. Si Lolo, hindi naman ganong special yan. Yes. Okay lang. Ayan. Magandang araw sa iyo, Senator. I mean, gabi na pala dyan. Kasi dito sa Dubai, hapon pa. Maraming salamat, Sen, ha? At pinaunlakan niyo ulit ako sa interview. So live na tayo, Opo, live. Banat Boy? Opo. Okay. So magandang gabi po sa inyong lahat at sa ating mga kasama ngayon, si Banat Boy at si Nyolo. Thank you po, Sentry. Magandang gabi po sa inyo. Salamat sa pagpapaunlak po sa amin ni Banat Boy. Opo. Sige, I will follow you in. Yeah. Go Banat, pare. Okay. Ano na tayo? Diretso na tayo kasi siyempre si Senator, alam mo na. Oo nga. Hindi ka tatakbo ngayong 2028? Ay, sure na ba yun? Kasi parang sabi mo, campaign manager ka na lang muna sa 2028. Ganito kasi yung situation. Ang pinaka-importante kasi dito sa ating bansa ngayon ay manalo yung karapat-dapat na kandidato at therefore mapigilan yung pagbabalik sa pwesto ng mga Duterte. Kasi ang mangyayari, pag nakabalik sila sa pwesto, gigibain nila yung demokrasya, gigibain nila yung ekonomiya, at yung mga aabusuhin yung kapangyarihan kagaya nung nangyari dun sa original na Duterte, yung tatay. So yun yung pinipigilan natin. Ngayon kung kakandidato kasi ako, yun ang tututukan mo, syempre yung kandidatura mo. Oh. Diba? Kakandidatura mo. So, kung senador ka o mayor, kung ano man, so, imbis na makakatulong doon sa primary objective, madidistract ka. So, yun yung ating posisyon sa ngayon, given the circumstances now. Ngayon, kung in the future, magbago yung circumstance, for as long as the objective remains the same, kailangan hindi na manalo yung mga Duterte. Correct. Yan na po. Oo nga. Sentry. Parang sakit. O kasi hindi imaginein mo kunyari tumakbo ako bilang let's say senador, sabihin mo na kahit manalo ako tapos mananalo din si Sara, naku, ang bigat no? Wala magagawa yung senador o mayor, ititirisin ka lang kasi nakita naman natin paano ginawa nila, di ba? Kay Senator De Lima. Ako nung panahon na yon, gusto rin akong patayin, gusto rin ako ipakulong. Siguro talagang pinagpala lang tayo ng kaunti. Hindi pinayagan siguro ng Diyos na mangyari. Kaya lusutan yun. Pero this time, I doubt it kung malulusutan ko yan. Asan yung Sentry, ganito po ang natin naririnig ko po namin kayo palagi. And maganda po yung motibo nyo na ito pong binabalak nyo na unity. Kumbaga, tayo po ay kailangan pumasok sa isang pagkakasundo upang hindi po makaporma sa darating na 2028 if ever. Kasi ako, naniniwala ako may impeach to May impeach to si Sara Naniniwala ako kasi. Kung hindi po talaga, naniniwala po ako dyan sa unity nyo. Ano pong plano nyo po dyan, Sentry? Yan po yung aking advocacy. Kaya nga, imbis na maging kandidato, itulak ko na lang ito. Kasi ang
ang importante dito kasi alam ng bawat panig, yung middle forces, yung tinatawag ko, andyan dyan na yung mga dilaw, mga pink, yung mga bumoto kay Senator Pacquiao, saka kay Mayor Isko. So, lahat-lahat yan. At yung mga maka-admin, yung mga Marcos loyalist, Opo. isa yung layunin. Di ba? Oo. So, ano tayo? Kailangan magtulungan para sa common objective. Kasi ako, sinasabi ko nga, Nyolo, no? Opo. Banat Boy. Nung nagkakampanyahan noong 2022, dinandoon kami kay Lenny. Tapos ang ano namin noon, ina-assure namin noon si Presidente Marcos, then candidate Marcos, ano siya, would continue yung mga polisiya ni Digong. Duterte. Oo, Kasi ni Duterte. kasama niya si ngayon, Sara. Oo, assumption. Di talagang, siyempre, ginawa ang lahat para manaling kandidato namin. Pero talagang iginuhit ng tadhana ang panalo si President Marcos. So, nung mga unang buwan, inoobserbahan natin, di ba? Nahinto naman yung patayan, naging hindi na hinaharas yung media, yung mga oposisyon. Opo. Tapos itong si Laila de Lima pinalaya. Tapos eventually yung ICC, kumbaga, ito yung mga hinahangad namin noon nangyayari, di ba? So ibig sabihin, sabi ko nga, I was the first to admit na mali yung mali yung assessment ko. Kaya rin, di ba? So ngayon, ito pala, hindi naman pala under the Marcos administration, yung democratic space na hinahangad. O di, kung nakuha yun, di ba, nahinto yung EJK maliwanag di ba? Opo. Hinahabol pa yung nagkasala doon. O pati yung mga sindikato ni Digong, hinahabol. Pati nga ngayon, yung pati itong sa flood control na to, nagsimula yan kila Digong So lahat ng mga gusto natin mangyari, nangyayari. Di, kung ganyan, di magsanib puwersa na lang tayo for a common cause. Wait lang, Sen. Total, bago tayo pumunta dun sa kasi may tanong ako sa'yo before nung first interview natin. Kasi you speak of Mayor Lenny, then VP Lenny. Kunyari, naalala mo siguro yung tanong ko nun before May isang bangka, 3 kayong nakasakay. Tapos, wala nga marunong lumangoy. Sena, ngayon, ang sasagipin mo, medyo mas intriguing tong tanong ngayon kaysa nung dati. Dati, madali lang si Kibuloy at si Duterte tanong. Ngayon, ang dalawa mong kasama, si Senator Risa Hontiveros at si VP Lenny, sino sasagipin mo, Sen? Kung ako lang naman yung marunong kung nasa bangka na sila, ganun ba yun? Di ako na lang yung tatalon at lalangoy na lang ako sa gilid, di ba? Hindi naman yun, di ba? Ayun naman ang kuwan doon. Kasi ito, si Senator Risa at si Mayor Lenny, nakilala ko ng malalim yan, sila parehas. Mabubuting mga tao sila. Opo. Yung puso nila nasa tamang lugar. Pero ang kaibahan nila is si Senator Risa, ipaglalaban ka niya. Nandoon siya sa kung kailangan gitgitan at ikaw na agrabyado, titindig siya para sa iyo. Opo. Si Mayor Lenny, hindi ganun ang kanyang estilo. Yes. Oo, meron siyang sariling advokasya. Siguro kung peacetime yung politika natin, pwede yun, di ba? Yung peace time, pero kailangan natin talaga yung kayang tumindig, di ba? Nakita mo itong kay Sara, na pag nagwawala,
nakita nyo ibang mga senador tumitiklop. Alam mo, sa Senado nung inimbisigan, isa lang yung tumindig sa kanya. Si Senator Rita. So yun yung nakita ko. Na hindi ko nakikitang gagawin ni Mayor Lenny kasi iba yung pagkatao niya, iba yung estilo niya. Tapos, besides, magkaibigan pa sila ni Sara. Yun. Alam nyo, Sentry, alam nyo po, pinagtatanggol ko po kayo dyan sa vlog ko eh. Kasi, alam nyo, hindi sa totoo lang po, kasi ganito po yan eh. Sa 40 po ng mga Duterte, lalo na Sara, hindi po uubra yung, ano po eh, sinasabi ko po sa kanila na hindi uubra yung isang Lenny Robredo. Kailangan talaga medyo Malarisa Ontiveros na may palaban, papalag, at may talagang if babardugulin mo, babardugulin ka rin. Kasi si Ma'am Lenny, ano siya eh, mahinahon type na isang tao. And naiinis nga rin po ako dun sa mga ibang mga dilaw at dilaw at pink na bumabati ko sa inyo na parang binabatikos pa kayo na dahil na sinasabihan nyo si Lenny ng ganon, and na sinasabi ko naman sa kanila, Sentry, na hindi nyo alam kung ano, bago kayo magsalita, tingnan nyo muna yung sakripisyo at background ng isang taong nagawa niya para sa bansa. Doon kayo mag-focus, hindi yung sa ini-initiate nyo lang dahil type nyo. Hindi kasi ganun eh, hindi kasi ganun ang logic, di ba, Sentry? Oo, I agree. And pero ito, madagdag ko lang, Nyolo and Banat Boy. Kasi, nagkausap-usap na eh. Opo. Yung mga ganyang sentimiento kasi, dahil syempre, talagang mas gusto nila si Kumbaga kung merong mga DDS na talagang solid talaga na hardcore na supporter ni Digong, meron ding mga hardcore supporters ni Lenny. Na ito, talagang ang timo talagang nag-aalboruto. Pero ito na ngayon yung usapan. Nung nag-meeting sila last week, tinanong ng diretso si Lenny kung tatakbo ka ba o hindi. Sinabi niya hindi siya tatakbo. So wala na tayong pinag-uusapan. So tinanggal na yan siya sa equation. Ang pinagpipilian na lang ngayon ng mga dilaw at pink ay si Bam Aquino tsaka si Risa Hontiveros. So silang dalawa na lang ang pinagpipilian. So ganun ngayon. Ako naman, bakit mas kumikilya ako kay Senator Risa? Kasi pagka kasi si Senator Bam, alam nyo, Aquino Marcos yan, masyadong malalim ang sugat. Yung mga solid na dilaw, hindi yan papayag na magsanib puwersa with the Marcoses. So, yun ang problema natin. Paano yan? Kung magsosolo sila, kunyari, may admin candidate, may candidate din yung dilaw, tapos may candidate si Sara, mahahati talaga yung persa. So, maghahati. So, yun yung nakikita ko. Tapos si Senator Risa, pananaw kasi alam mo, dating aktivista yan. Pero, alam niya ngayon sa puso niya kung ano yung kailangan ng ating bansa para siguraduhin na magtagumpay yung the forces of good, kumaga. Opo. Ito yung magsanib pwersa. So, open siya dyan. Yun. Pero, Sentry, ngayon medyo, medyo sariwa pa kasi yung, yung impeachment na inahain kay PBBM dun sa marami kasing narinig ko kasi yung advocacy mo or yung sabi mo na I think you will be the bridge between the red and the yellows, and ako naman nung unang pagkarinig ko nun, natutuwa ako kasi ako usually I act as a bridge pag sa mga dating sa mga vloggers, kasi ako may mga kaibigan kami nila Tol Nyolo, may kaibigan kami mga dilawan na vlogger, kahit na mga DDS na vloggers. So, parang kami din nagbi-breach. So, I get you with that. Ang how will you be able to reconcile yung idea na kasi parang we were, I'll be straight at Sentry, kasi medyo na-hurt kami dun sa pagpanig ni Senator Laila de Lima dun sa impeachment na isulong. Kaya lang,
siguro kung ba't kami na hurt para meron ding konteksto is we were really rooting for Senator Laila de Lima. All the things that he was doing nung mga recent months is parang talagang okay naman, maganda, okay. And then all of a sudden, not only me, medyo nagdamdam nung pagsang-ayon niya dun sa na may substance yung impeachment. On the other hand, marami yung nagsabing hindi. Sentry, ano pa lang po mo sasabi niyo po sa ganyan? Sa yan? Okay, ganito. Unang-una, liliwanagin natin, si Congressman Laila de Lima at si Senator Rizzo Ontiveros, magkaibang tao yan. Okay? Magkaibang tao. Iba ang levels of maturity. Kami magkakasama ka ba sa Hanay? Ako, iba man yung pananaw ko, iba ang pananaw ni Senator Rizzo. Iba rin ang pananaw ni Kong Laila. Pero, kapag dikdi ka na yung labanan, maaasahan yan si Kong Laila na hindi yan papanig sa mga Duterte. Liliwanag yan kasi ano na nga ginawa sa kanya, di ba? Oo. Tapos kumaga, ano lang yon. Siguro, she just wanted to be fair. Makakalkulado din yan, ha? Hindi naman makakalkulado anyway. Pero si Nyolo kasi, nagtatampo eh. Nyolo, wag ka na magtampo kasi. Hindi, ganito. Alam mo, si Kong Laila, ano yan? Sport yan. Kapag kailangan niyong batikusin siya dahil sa ginawa niya na yun, game lang. Birahin niyo lang. Kasi ganun eh. Yung democratic space na binigay nitong Marcos administration na galing tayo nung Duterte administration. Nung Duterte administration, makanti mo lang kung sino, si Panelo, Harry Roque, talagang dudumugin ka na ng parang bawal batikusin. Ito hindi. Yung ginawa ni President Marcos, sige, siya nga pwede mong batikusin eh. Hindi ka dinudumog, di ba? Hindi ka tatakutin na itotokhang ka o ano. So yun yung democratic space na hindi na-appreciate ng mga tao natin, yung kaibahan nung panahon ni Duterte, hindi mo magawa yun. Ngayon, magagawa mo kay Marcos, other administration. So kahit sino pwede mong batikusin. Pwede mong batikusin si Kong Laila. Na bakit mo sasabihin may substance yan? O gano'n. So, gano'n lang naman yon. It's fair game ito. Fair game. Pero, alam natin yung kumbaga pag crunch time, alam natin kung saan papanig yung mga yan. Oo nga. Kaya Nyolo wag ka na magtampo Hindi, alam ko yan. Sabi ko nga, Sentry, kung pwede ko lang sabihin yung secret ni Sentry at ni BBM, sasabihin ko na. Diba, Sentry, wag muna, no? Sentry, wag muna, no? Napapanahon. Diba? Inago yun. Magpapainom ako ng tubig sa'yo, Nyolo eh. Kita mo? Sabi ko sa inyo, may secret kami nila Sentry, kami lang magtotropa yon, di ba, Barat Boy? Bawal yun. Bawal lang yun, ha? Okay. Barat Boy. Sentry, wait lang, sige, na tayo. Si John Vic Remulla, balita ko, nagkakairingan kayo, Ano bang, nun, may... Totoo bang nagkakairingan kayo, Sentry? Hindi, ganito, constructive criticism yung sinasa akin. Di ba? Alam nyo, na-imagine nyo, kung mauhuli nila Secretary John Vic, sina Atong Ang, Bato, Leonardo, Bantag, kung sino-sino pang mga pugante, hindi ba mas pabor kay kay President Marcos? Correct. Di ba? O kita nyo si Secretary Abalos, ihambing natin. Nahuli niya sila Alice Guo, di ba? Kibuloy, kung sino pa yung mga pulis na involved sa drugs. Yun yung hindi kasi siya nagbababad sa presscon. Yun naman, di ba? Pwede ka magpa-presscon, score ka na. Pagkahuli mo na, tama lang, di ba? Kuhanin mo yun. Yun lang naman yun, constructive criticism. Tapos sinabi ko, alam mo yung mga police, yung mga commanders dyan, bigyan mo lang sila ng time-bound na mission, gagawin nila yan. Pero pagka wala kang time, walang mission na binibigay sa kanila,
walang ano rin, di ba? Walang motivation sa kanila to prioritize yung mga yun. Hindi. Diba? Oo nga. Yun. Entry, ito, dumako naman po tayo dito. Ito po kasi, nakita po natin yung pinanood natin na PBBM impeachment which is insufficient in substance. Ngayon, dako naman po tayo dito, shift tayo dito sa tingin nyo po, tatlo na po as of the moment, tatlo na po ang nasa impeachment ni Sara Duterte. So dito, ano po ang magiging proseso nito sa House of Representatives sa tingin nyo? Dito pa lang po ba sa House talagang magkakabukingan na? Ano po ba process bilang isa rin po kayo sa mga kasama nag-file ng Tindig Pilipinas? By the way, bumawi si Kong Laila, siya yung nag-file doon. Opo. Ngayon, malaking bagay yung final niya kanina kasi alam ni Pulong na, uy, mas masyado maaga. Ang sabi ng Supreme Court, February 6 daw. Final naman natin yung impeachment last week kasi ang sabi naman nung Supreme Court January 14 to January 24. Yes. Ibig sabihin nun, pwede na tayo masingitan. So, final na natin yon, di ba? Yes. Pero ngayon, wala na silang lusot kasi parehas ng na-cover. So, anyway, after that, ang mangyari kasi ganito, assuming makapasa siya sa form and substance, di ba? Diretso na ngayon ito sa presentation ng ebidensya. Kasi parang preliminary investigation ito sa korte. So, ano ba yung Ano ba yung basihan mo ng impeachment? Di ilalabas natin isa-isa. Yun. Alam mo, nakita na ng mga kababayan natin yung sa Quadcom. Nakita na din yung sa mga video. Pero alam mo, ito ang nakita natin sa mga pakikipag-ugnayan natin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Alam niyo ba na yung video ni Sara Duterte na yung minumura niya si President Marcos na ipapapatay niya. Alam niyo bang hindi nila napanood yun? Maraming Pilipino hindi napanood yun. Tayo lang na mga nakatutok sa politika ang nakapanood nun. Ito ngayon ang pagkakataon. Pagka prinisenta mo ito sa committee hearing, mabigat yan. Makikita nila na grabe pala ito si Sara. So, una na yan. Pangalawa, yung mga Mary Grace Piatos, kung paano nila winaldas yung pera, na gumagamit lang ng kung ano-anong mga pangalan. Diba? Makikita ng mga tao yan, pwede pala yan, ganun palang ginagawa nila. Ano yun? 125 million in 11 days. 250,000 pesos per day ang bayad sa safe house. Mabigat yun. Plus, yung kay Ramil Madriaga na yung binaabot yung pera tas binibigay ko saan-saan. So, yan, lalabas yan. Ang difference nito kasi sa Quadcom, yung Quadcom, mabilis yun nun sa live streaming, ang dami nanonood. Pero lalo na sa impeachment proceedings, talagang panunuurin yan. So, yun. Tapos, ang pinakabahan ni Sara is itong bank accounts. Pinagkakapigil-pigilan nila itong mag-ama noong pa. Ito na ngayon, sa wakas, lalabas na yan. Pero sa entry, parang di ba sabi nung dun sa yung pag sa AMLAC ba hindi pa yan mailalabas nung nagsabi si Ombudsman Boying na pwede nang, di ba parang naglabas na rin siya ng kanyang SALN, hindi pa ba yun? Hindi pa. Oo, iba kasi yun yung SALN, yan lang yung magiging basihan. Ang dineclare ni Sara, magkano, di ba? Okay. Ang tanong dito, pagka lumabas yung mga bank accounts, yung sa AMLAC, mga flag transactions, makikita doon, teka muna, ba't itong mga ito, hindi mo na i-deklara dyan sa SALN na yan?
Kaya yan yung isang betrayal of public trust niya. Kasi, di ba, Vice President siya, hindi siya nagde-declare ng wealth niya. Tapos, ang tanong dito, kahit mo i-declare yan, saan galing yan? O lalabas dun sa mga dokumentong presenta ko, drug lord, may dividendo siya. Cheque, binibigay sa kanila, bawat isa sa kanila May kinikita. kapatid, may kinikita silang dividendo. Drug lord. Mabigat yon. Ngayon, mayor siya nung panahon na yon. O ngayon, sasabihin na, teka muna, mayor yun. Na noon pa lang, tiwali na yan. Accumulate na yan ng ill-gotten wealth. Tapos hanggang ngayon, lalo na at hindi niya dinideclare sa salin. Di ba? So, continuing crime yan, ika nga. O, ngayon, pag lumabas pa, yung bilyon-bilyon na pera nila, di ba? Maraming mga pa rin. Kahit na, sabi ko, kahit bumaril ng tao na EDSA si Sara, araw-araw, hindi pa rin sila bibitaw eh. Pero yung mga moderate na supporters niya, yung mga soft supporters niya, malalagas yun. So yun, doon pa lang, makikita na. Yung mga nagdadalawang isip, no? Yeah. O yung hindi buo loob, yung tipong name recall lang, Sara, sige. Pero yung hindi gaanong diehard, hindi yung nakikipag bardagulan para sa mga sa mga Duterte. Makukuha natin yon. Liliwanag yung nila, pananaw nila. Siyempre. Sige, ikaw muna pare. Sige. Ako muna. Wait lang. Kasi may phone-in question. Sentry, medyo medyo mabigat yung tanong Kasi para at least masagot mo din. Sinasabi nila, wala ka naman daw trabaho ngayon. How do you manage na yung magpa-imbestiga, magganto, magganyan? Sabi, daw it's either marami ka raw nakulimbat dati. Yun ang sinasabi nila, Sentry, ha? Maganda rin na may tanong ko para at least masagot mo, Sentry. Sige. Okay lang yan. Hindi, ganito. Ganito ka simple. Kung meron ako nakulimbat, 6 na taon si Duterte sa pwesto, 30 kaso yung i-final niya sa akin, ni isa walang corruption case doon. Ano yun? Mga libel, inciting to sedition, kung ano-ano, binawi yung aking amnesty. Pero kung meron, dapat, di ba, hawak mo yung gobyerno, dyan kayo, mga dokumento, lahat-lahat, dapat makikita mo yan. Pero wala di ba? Wala siyang nakita. Sabihin, hindi totoo. Nasa katang isip lang nung mga makaduterte yan, pinipilit nila para madungisan ka, para yung mensahe mo, madudungisan din. Okay, ngayon, ang tanong, ano ba, wala naman daw akong trabaho? Meron po tayong trabaho, tayo ay Teacher. Teacher. Tapos may consultancy work din tayo. So, yan, di ba? Hindi naman tayo, nagiging parang palamunin. Kumbaga, meron tayong, yung pag-iimbestiga, ganito. Open sources yan. Open sources. Di ba? Ito, yung mga nakuha sa Quadcom. In fact, yung mga i-final sa impeachment, galing sa Quadcom. Yung mga final ko kay Duterte, aside dun sa mga dokumento na kalap ko nung senador pa ako, yung iba galing din sa Senado, galing sa Quadcom, di na-file. Kaya nga yung sinasabi nila, bakit daw ako hindi ko daw ma-filean yung mga kado ni President Marcos. Napakasimple lang. Bakit ikaw na nagsasabi na merong kaso, ba't hindi ikaw ang mag-file? Diba? Bakit ko dalawa lang ang kamay ko. Uunahin ko na yung mga Duterte bago pa yung iba. Diba? Oo, tama. Full time. Ganyan din sagot ko Sentry minsan.
Pagka tinatanong ako, Alam mo, kung batas ka, dapat patas ka. O ba't di mo binabanatan ganito? Eh, andiyan ka na para bumanat. Di ikaw na bumanat. yun, precisely. At may mga kasama rin kami mga sa Dilaw na sa mga pink na tinatanong yon. Dapat din daw makasuhan din di President. Ako, so ito, ganito, meron ka bang ebidensya o testigo? Wala. O sabi ko, ano ipa-file natin? Di ba? Gano'n naman. O, libre ka naman eh. Pwede ka namang mag-imbestiga o makaka-file mo na. Wala naman. Sabihin wala. O paano yun? Di ba? O, ito, nag-investigate na yung ICI, nag-investigate na yung Blue Ribbon. Kung ano yung lumabas doon, edi yun na. Kasi sila yung nasa poder para maghanap ng magkalkal na mas malalim. Di ba? Tayo, nasa labas tayo, yung open sources lang makukuha natin. So, Ikaw pa inuutusan, no, Sentry? kaya, Alam nyo, say, yun nga, buksan mga, alam naman natin yung mga DDS, ang babatikos, mga walang utak yan, mga yan eh. So, eto po, eto tanong ko. Sentry, if ever, anong masasabi nyo po, given the fact, yung bali, ito na to ng impeachment. So nakita na natin yung iba, yung mga suhol ni Sara, pero dako tayo dito kay Ramil Madriaga. Yung substance nung kay Ramil Madriaga, ano pong masasabi nyo? Meron po ba kayong nakita diyan na medyo matibay na mapanghahawakan natin para ma-take down talaga ang kademonyoan ni Sara Duterte? okay. Nung unang lumabas yung affidavit niya, so, syempre tayo, curious tayo. Ngayon, ayaw din naman natin kagad biglang sunggaban niya na ebidensya como against kay Sara. So, ginaano ko muna, inimbestigahan ko muna, di ba? Bina-ground check natin, tapos ultimately, mismo, 3 oras kami. Nagpaalam ako sa abogado, tapos dun sa kanya mismo, o di gusto naman niya, o sige. 3 oras. Talagang ginisa ko ito. Parang ano rin, yung para ding nasa Senado. Ano ba yung background, lahat-lahat. So, given the lack of time, kasi yung 3 oras, mahaba yun, pero marami pang kailangan. While merong mga gusto mong pang maklaro na punto, pero na-establish ko na talagang magkakilala sila. Yun. Sara. Tapos, na-establish ko na may kakilala si Madriaga na mga malalapit sa mga Duterte in general. In fact, he was the first to admit na mas dikit siya sa mga kay Digong kaysa kay Sara. Si Sara. Ako, so tinitignan ko yan. Ngayon, yung iba dokumentado naman. O, di ba? May mga official documents na nakikita. So, ultimately, meron siyang aligasyon. Ang pinakang ebidensya dito, siya bilang testigo. Di ba? Ngayon, kung wala kang kakoneksyon, kunyari may isang standby lang sa kanto na, sige nga, gawa nga ako ng affidavit at ituturo ko si Sara Duterte. Mahirap magtahi-tahi ng kwento, maglubid ng kwento kung talagang hindi kayo magkakilala. Hindi mo masasabi yung mga impormasyon na ang makakasagot lang yung tunay na may kakilala sa kanya. Correct. So, sa punto na yon, yun na pwede na natin isama ito, yung aligasyon niya ko impeachment. Ngayon, doon na lang sa cross-examination ng prosecution or ng defense ni Sara, doon na makikita ng taong bayan kung credible nga ba itong si Madriaga o hindi. But as far as I'm concerned, yung dumaan siya sa aking proseso ay hindi ito isang tambay lang sa kanto na gumagawa ng kwento.
Sentry, Yun. Andun. Sentry, follow up ko lang ha, baka ano ko eh. Yes. Yung sa mga allegations yun nun, meron ba na idugtong si Ramil? Parang meron ba siyang napuno sa fill in the blanks yun nun na hindi nyo pa nakikita nun para madugtong sa mga, halimbawa sa bangko, kay Sami Uy, meron po bang mga na idugtong siya para sa'yo? Ito, yung dugtong kasi niya, yung doon kay yung confidential funds ni Sarah. Yes. Binigay kay Kernel Nolasco, tapos Opo. siya, Mm-mm. binigay niya kung kani-kanino. Yung mga pangalan na binigay niya, tunay na mga malalapit sa mga Duterte. So, yun ngayon. Pati yung modus, dinidescribe niya. Yun ngayon yung yung pinakang flow kung paano na-distribute yung pera na hindi ginamit doon sa intended purpose. Yun. Kaya ngayon siya masasubject sa impeachment. Kasi ang claim nila, Sarah, okay, itong pera na to, kahit yung liquidation ay using fictitious names, pero allowed daw yan, na hindi naman, tapos ginamit ito for so and so purpose. Sabi nila, pambayad ng safe house, kung ano-ano. Pero, lumabas dito kay Madriaga, hindi, binigay kung kani-kaninong mga private persons na hindi naman konektado doon sa kanilang mission as DepEd Secretary. Yun, sa pool. Tol, banat boy. Ay, doon tayo kay speaking of kasi nung last interview ko hindi pa nakakulong si etong si Digong. Medyo nagmintis ka ng 2 months kasi nasabi mo, siguro in 2 months pero happy naman tayo dyan kahit ano pa. Ang tanong ko, may anong fearless forecast mo ngayon kila mag-reset tayo. Alam ko meron ng forecast nung kila Bato. Kay Bato, kay Bongo, and I think later on, even Sarah will be makakakuha sa ICC. Okay, ako, I will be the first to admit na base sa aking impormasyon, si Sarah hindi masasama sa ICC. Okay? Kulang yung alam natin na totoo yung assertion nila Matubato, nila Las Cañas, pero kulang pa kami ng isang insider witness na magko-corroborate nun. So, given yung threshold, mataas kasing threshold ng ng ICC, kailangan yung ebidensya sobra-sobra na talagang walang kaduda-duda. Kaya nga nung nag-issue sila ng warrant kay Digong, ibig sabihin talagang lampas-lampas yung kanilang ebidensya na certainty of conviction ang kanilang standard. So yon. Ngayon itong kay Bato, tignan natin. Kumbaga, hindi ko na i-confirm or deny tungkol sa warrant, pero nasa kamay ni Bato yan. Kasi sinasabi ni Ombudsman, yung arresting officer nasa Senado. Pwede niyang isapalaran, di ba? Pwede niyang isapalaran. Meron ba o wala? O, sapalaran mo. O ngayon, punta tayo kay Bongo. Yung kay Bongo, binubuo pa nila. Counting testigo pa, pero darating din yan Darating din yan. Kasi na-establish na nila yung pinakang teorya kung anong role ni Digong, role ni Bato, at role ni Bongo. Si Bongo, siya yung head, hindi lang siya yung tagabayad, kundi siya yung head ng Special Operations Group ni Digong na ang pinapatay yung mga kakompetensya ni Michael Yang, yung kompetensya nila, yung mga pulis na hindi kasama sa network nila, yun ang kanilang tinutumba. Yung kaya makita mo, di ba, may mga pinatay na mga Chinese drug lords sa kulungan? Oo. Opo. O kasi mga miyembro ng ibang triad yun. Kasi si Michael Yang, ibang triad siya doon sa ibang mga pinatay. Kasi kailangan nilang i-monopolize, kailangan sila na lang yung magbebenta ng droga sa Pilipinas. So, yun yung role ni Bongo. Ni Bongo. Si Bato naman, si Bato sa kabila,
ginamit naman niya yung sa police, 'di ba, yung tokhang, yung double barrel para matakot yung mga Pilipino sa kanila. Psychological yung impact, 'di ba? Pagkapatay, hindi nila nililigpit kagad yung bangkay. Gusto nilang nakahandusay doon sa bangketa para makita ng mga nasa barangay. Nako, matatakot sila. Kagaya nung ginawa nila sa Davao. Kaya yung mga taga Davao, na brainwash na sila eh. Akala nila ang gagaling ng mga Duterte kasi all this time hindi po pwede silang batikusin. Kasi pag batikusin mo, patay ka. Di ba? Pag media ka, mag-report ka ng anomalya ni Digong, patay ka. So ngayon, mas madaling kumbinsihin mo na lang na magaling siya. Para, di ba? Kasi nalalagay sa peligro. Sentry, hindi naman pwede magdagdag dyan sa sa, ang tawag dito, dyan sa ICC. Kasi parang nagbo-volunteer si Magalong eh. Kasi, si Benji Maga. Oo, sabi kasi ni, ano daw siya, ni Mayor Benji, sabi niya, ako alam niyo po, Consultant. oversight head ng committee ng sabi niya ng tokhang. Pwede siyang makasuhan dun sa local case kasi ang hinahabol nung ICC yung mga mastermind lang talaga. Pero yung mga operador, yung mga provincial director na pumatay ng kung ilan dosena, tapos siya yung head ng oversight committee, pwede siyang managot dyan na part nung local law natin, yung crimes against international humanitarian law natin, yung Republic Act 9851. Pagka yan ay implement, sabit sila hanggang yung mga ibang opisyal na hindi mako-cover na ICC. Pero mukhang nagsisinungaling lang naman si Magalong noon eh, that time, sabi. Hindi kasi hinihingihan ko siya ng patunay na maglabas siya ng patunay na talagang oversight head committee siya. Naglabas ng patunay yung mga kampo niya. Oversight head committee raw siya ng Tokhang noong 2023. Sabi ko, Tokhang 2023? Paano nangyari yun? Baka nagkagulo-gulo siya. Alam mo, actually, ako natanong ako dyan kung pwede siya magtestigo para sa ICC against kay Digong. Sabi ko, wag na yan kasi maka-Duterte yan. Pinulo yun. Baka nabutahi pa yun doon. Oo nga. Kaya ngayon nga, Sentry, wala pa rin siyang pinapakita ng mga ebidensya ng mga binibintang niya eh. Hanggang ngayon, wala. Diba? Kaya sabi ko, di ba? Tsaka, ako nga nakapag-file ng kaso eh. Kung meron ka, ikaw dating kang pulis, investigador, marami kang access sa documents, hindi niya final eh. Tsaka sana, doon muna sa bakuran niya sinimulan. Kasi sina Pulong, sina Eric Yap, di ba? Yun ang sinasabi niya sa akin mismo. Tapos, ang kapal ng research niya eh. Kasi kasi maka-Duterte nga daw siya. Di tapos ang boxing. Huwag na tayo mag-usap. Ngayon, si Sentry, dumako naman po tayo dati. Unahin na lang na po natin tong kasi mainit po eh. Bago po natin pag-usapan yung kudita kay Tito Sen, dito muna po tayo sa mga chinator. Ito po ang mainit na pinag-uusapan ngayon. Bilang may background po kayo sa pag-aasikaso ng ating West Philippine Sea noong panahon po ni Pinoy, ano pong masasabi niyo po dito sa minumungot? Kanina lang po nagmumungot si Cayetano at ito si Marcoleta po. May solusyon ba kayo? Ito, bakit po si Marcoleta nakasimangot, nakangiti, parehas ang muka? Sabi mo, ang ganda ng tanong. Sabi mo sa mga tinator po. Ganito. Alam nyo, sa Senado, when I was there, pagka ang pinag-uusapan ay domestic policies, ayan, magdidebate kayo. Pero pagka ganito mga, yung sentimiento ng Senado,
kung hindi ka rin lang naman papanig sa bayan mo openly, huwag ka naman mag-abogado sa kalaban. Yeah, oh. Ganun dapat kaliwanag yun. Mag-step back ka na. Pero ito, iba ito. Kung ito, nag-aabogado na sila eh. Yun ang mabigat. Dinidefend eh. Nung sa amin, nung sa amin nun ni JPE nung nilabas yon, ang debate namin actually yung ibang topic yung sa Camarines Sur na paghati. Yes. Then suddenly, gusto niya akong birahin, nilabas niya. Ganon. Hindi pwede yun. Binenta mo daw. Binenta mo daw. Hindi, wala siyang sinabi doon. Ito mahirap eh. Kahit na basahin nila doon, pakinggan nila, walang sinasabi si Enrile na binenta ko. Ang sinasabi niya, ano yung ginawa ko daw? Sinasabi ko doon, katabi kita eh. Nung dinidiscuss ko yun, nung binibit ko sa executive session kay President Aquino yung mission, katabi ko siya. Tapos, tinanong niya mismo si President Aquino, authorized ba ito si Senator Trillanes na mag-back channel? Sinabi mismo sa kanya ni Pinoy, yes, I appointed him. Di nailagay siya sa lugar. Tapos dinidiscuss ko kung paano napaalis yung mga Chinese doon. Alam niya eh. Kaso kailangan niya mag-intriga kasi nakakahadlang ako doon sa plano niya. Pero sinasabi ko, kahit na kailangan kong depensahan yung sarili ko ng time na yun, hindi ko pwedeng gawin kasi pag executive privilege tas foreign policy and national security, hindi mo pwedeng i-discuss. Lalo na doon, publicly. Pwede natin executive session yan, pero hindi pwede yon. So nakita nyo yung diferensya nun. Di ba? Kagaya nga nung kine-question niya nun, sina dating Secretary Boying Rimulya about kung ano daw nangyari yung pagkakulong kay Digong, di ba, sa Dahig. Sinasabi niya, executive privilege to, hindi to pwedeng pag-usapan kasi malalim yung implications niya. Anyway, ang bottom line nun, hindi ka pwedeng mag-aabogado para sa China. So yun na nakakalungkot dun sa nakita natin sa mga ginagawa nila ngayon. Lumala pa nga po, Sentry, pati yung kay IG, yung Kalayaan, talagang gusto na talagang ipamigay. Oo. Sabi ko, ayan, nung binabatigas ako dyan, binenta ko daw yung Scarborough Ako ay nagpasa ng batas na diniklara natin, ito yung first official law na recognized internationally sa UN. Yung batas na naipasa ko, yung Philippine Baselines Law, na sinabi natin yung Kalayaan Island Group at Scarborough ay sa Pilipinas. Kaya batas ko yan eh. Ngayon yung sinasabi ni Marcoleta na wala namang boundary pa hindi nga alam kung saan daw yun. Coordinates. Kulang sa basa itong si Marcoleta, no? Kulang sa basa siya kasi may patas na yan. Aside dun sa Philippine Baselines Law na naipasa, na yun nga, ako yung author nun, nagpasa pa tayo ng Maritime Zones Act na napasa ng last Congress na define yung boundaries mismo, yung mismong tinasabi niya na wala. Nakakahiya. Sabi ko, postura nito parang galing-galingan lang naman pala, di ba? Yung coordinates daw. Ang doon mismo yung boundaries, yung kung saan talaga specifically nandoon yun. Kasi hindi alam. Sinasabi nga po ni Sentry, yung kay ni Senator Lacson, yung kay Coloma, di ba? Coloma, yeah. Si Tomas Coloma. Yeah. Tomas Coloma. Yun ang binagbabasihan pagdating dito sa kay IG. Kaya etong UNCLOS doon. Yeah. So yun yung naging basis ni
President Marcos na nag-declare siya ng presidential decree defining na ito yan, sa atin yan, pati yung pagsakop ng EEZ. Pero may earlier na yung bentahan ng Pilipinas ng Spain, binenta sa US, binili yun kasama na yung mga yan. Tapos, pero officially, noong 2009, may batas na tayo na inaisubmit natin sa UN, yung Philippine Baselines Law, na nandoon nga yung Scarborough at yung Kalayaan Island Group. na atin, dineclare na atin. So kulang talaga sa research ito. Posturang abogado lang, pero winiwido lang naman. Diba? And Sentry, ano masasabi mo nun? Sabi kasi ni former Justice Carpio na low class na abogado daw. Medyo nangongongo, Ngungungo ka Oy. pa eh. Test, ulit. Test mic. Ayan, yan. O yan. Hindi, yung sabi ni, ni Justice Carpio, ni former, ngungo pa rin. Masyadong malakas. Ayan. Para kasi Marcoleta. Yan, okay. Para kasi Marco. Yan, okay yan. And sabi ni former Justice Carpio, low quality daw, low class na abogado si Marcoleta. Ano masabi niyo ron? Kita naman yung ano lang, kung hindi ka gaanong nakatungtong sa solid na pundasyon, gugulating ka minsan. Diba? Magugulating ka, parang alam niya yung sinasabi niya. Pero nga kung iintindi mo, teka, wala naman sinabi ito Tapos yun na nga, sasabihin, nakikipagdebate, harap ka dun sa Senado, sasabihin mo, wala pa naman mga boundaries yan. Hindi pa alam kung saan-saan. Nako, nasa batas na. Dapat dapat inaabot ng staff niya yan. Nako, mapupusoy ka dyan. Oo, diba? Siyempre, pwede mo palang pusuyin dahil ikaw mismo may akda ng Philippine Baseline Law. Pwede mo palang pusuyin wala may iba tayong pinagkakaabalahan, hindi natin pagkakaabalahan yan Oo. Yung mga seryosong tao, pagkakaabalahan natin. Alam mo, Sentry, kanina naman si Cayetano naman ang buwabanat. Na talagang dinidikdik nila po talaga na parang pinagtutulungan nila na si Tarriela ay matanggal. Yun ang parang logic na lumalabas Yun yung nila. Si Tarriela kasi nasasaktan ang China kay Tarriela. Parang pinagtutulungan nila Alam nyo kasi ganito, I'm not saying na ganito nga yung totoong polisiya. Pero kasi mga tools ng isang estado, 'di ba? Meron kang good cop, bad cop, 'di ba? Meron kang isang bad cop na kagaya ni na ganito, talagang bardagulan. Meron ka ring diplomasya, so ganun ang approach diyan. Hindi pwedeng yung lahat kayo maamo, 'di ba? Oo. Hindi pwede 'yun kasi yan biruin nyo, yung sa ating words lang, words lang. Itong kanila talagang literal binubuhusan ng tubig yung mga natin Coast Guard. Yung may naputulang pa ng daliri dun sa sundalo natin. Tapos yung mga mangingisda, di ba? Mas mabigat yun kahit na wala kang salitang sinasabi na negatibo, pero gano'n naman yung ginagawa mo. Aba, hindi rin maganda yon. So, di ba? Kaya kailangan yan, yung mga ganyang kagaya ni Admiral Tarriela sa isang estado. Hindi, tsaka Sentry, may utang pa nga ang China sa atin, gaya nga ng sabi nyo, gaya nga ng sabi nyo, yung daliri doon nga mas masakit nyo kaysa sa edited picture, di ba, Sentry? Tsaka fair game yan. Alam mo, hindi naman sensitibong tao rin yan si Xi Jinping. Di ba? Maraming gumagawa sa kanya yan. Sa US lang Ganun lang. Mag-file lang sila ng diplomatic protest, tapos na yun. Yun. Ay, Tol, may tanong ka ako na, ikaw. Hindi po.
may tanong ka pa ba? Gusto kong pupunta na sana tayo dun sa ano eh. Yeah, may tanong pa ako eh. Sandali lang. Ito po, gusto ko siyempre bilang isang dating senador, alam niyo po yung nangyayari ngayon na parang gusto pong paalisin si Tito Soto. Alam naman natin, dalawang factor para sa akin. Unang-una, yung isang factor dahil nga yung mga kasama ng mga minorya ay napag-alaman dyan sa Blue Ribbon Committee report draft ay sasalang na. Pangalawa, dahil nga si Tito Sen ay talagang open na sinasabi, forthwith impeachment. Mukhang, ano pong masasabi niyo dyan, Sentry, sa kudita dyan sa Senado? Ito na nga eh, ang napaka-obvious na mga dahilan kung bakit nila ginagawa yan. Kasi gusto nila ng control, then sa Blue Ribbon Committee, maharas nila si President Marcos, may ipit nila yung mga programa, yung budget, di ba? Yun yung mga dahilan. Tapos ito nga, sa impeachment. Nakakalungkot kasi alam naman natin yung tama at mali dito. Di ba? Alam nyo si Senator Soto, kahit minsan magkahiwalay kami ng opinion at saka yung political sides. Pero ano yan eh, institusyon na yan eh. Sa Senado, yan yung pinakang matagal na senador dyan at saka nag-aaral yan. 1992 pa senador yan. Tapos pinag-aralan niya, hindi lang ito yung como artista, parang mababa ang tingin. Hindi. Nag-aaral siya ng rules. Kaya ano yan, magaling na parliamentarian. So, itong sa kanya, mas concerned siya sa institusyon institusyon ng Senado. Hindi como itong yung dating Senate President, si Senator Chis Escudero, abogado siya, pero ginamit niya yung galing niya para baluktutin yung batas. Yung batas. Biruin mo yung forthwith eh. Napakaliwanag nun. Sino mga sila pa yung nagja-justify nun. Hindi naman, kumaga itong si Senator Soto, ano yan? Kung ano yung ikabubuti ng bansa at ng institusyon, maasahan mo yan. Ang isa pa niyan, na nung gusto ko ipakulong ni Digong, nung binawi yung aking amnesty. Si Senator Soto, Senate President siya, magkaiba kaming partido. Ako, minority ako. Siya yung Senate President. Pero pinigilan niya yung pag-aresto sa akin kasi walang warrant. Bawal yun. So, hindi niya pinapasok yung mga pulis. Diba? Kahit magkakampi sila ni Digong noong time na yun. Pero mali eh. So, hindi niya pinayagan. Sabi niya, wala silang warrant. Pagka ginawa niya yan sa'yo, pwede rin yan gawin sa lahat. So, kaya kailangan So, yun yung mga experience ko personally kay Senator Soto. Mm-hmm. Pero Sentry, sa tingin nyo, ang pakay nila para mapaalis yan si Tito Sen is talagang maprotektahan na naman si Sara Duterte, di ba? Yes, para maproteksyonan at para gipitin si President Marcos. Kasi pag hawak mo na yung Blue Ribbon Committee, iaharas mo na lang ng iaharas yung admin. Hindi na ngayon, imbis na ang imbestigahan si Sara, ang imbestigahan na ngayon yung admin. O tapos, yun na nga, yung sa impeachment, syempre gusto nila, hawak nila yung Senate President, presiding officer yan. O tapos, ito ngayon sa budget, di ba? Ipitin nila. Ngayon, sa mga committee chairmanship, sila yung mamado-mado. Yun, marami silang dahilan kung bakit nila gustong palitan si Senator Soto as Senate President, pero wala dun sa dahilan nila ay ikabubuti ng ating bayan. Balat boy, pare. Ba't may narinig daw sound? Sige, saglit lang. Kayo muna ni Sen. Yun. Ganito po, Sentry. Ito pong, sa tingin nyo, if ever na umakyat po itong impeachment, naniniwala po ba kayo? Kasi para po sa akin, hindi po ako nangangarap. Hindi na ako nag-iintay na sa
bobotohan. Ang iniinig ko na lang kasi po is, kaya nga nung sinabi nyo, yung mabulat-lat lang yung kasamaan, katarantaduan ng mga Duterte at mapakita sa sambayan ng Pilipino. Ano pong opinion nyo dyan, Sentry? Ako ganun yung ang posisyon ko. Dahan-dahanin natin to. Makapasa sa form, makapasa sa substance, lumabas yung mga ebidensya sa house. Tapos pag nakita nila na, uy, mabigat pala ito, gaganahan na yung mga congressman pumirma nito para iakyat sa Senado. O sa Senado naman, nakita na eh. Sa House pa lang yung ebidensya. Eh di ngayon, hindi na nila mapipigil. So, anong mangyayari nito? Di lalabas ngayon. Pagka lumabas yan, naku, makikita ng kababayan natin na Yes. grabe pala. Grabe Yes. pala ito. Yes. Ngayon, mararamdaman yan ng mga politiko. Mararamdaman nila yan at hindi natin tatanggalin yung posibilidad na merong magbabago ang isip. Kasi nakita namin yan nung sa corona impeachment. Nagsimula yun, 13 yung pabor kay corona, 10 lang yung against impeachment for conviction. Pero nung lumabas na yung iba't ibang ebidensya, kinalaunan, 3 na lang ang nag-acquit kay Chief Justice Corona, 20 yung nag-convict. So ganun yung nangyari doon. Kasi dito makikita naman talaga natin sa mga pa lang ni Sara Duterte, sa mga galawan pa lang po na yung mga ginawa niya, yung panunuhol sa mga DepEd officials na tig 50,000, tapos yung malupit yung AFP Youth Summit na libre ginawa nilang 15 million, nakakakilabo talaga diba? Na ano lang po talaga ng Supreme Court at pinapalabas na nga po nung nakaraan press con niya, parang gusto niyang sabihin sa taong bayan na wala na, parang naligtas na ako dyan, eto na naman kayo, Akbayan, Risa Ontiveros, niyayari niyo ako. Technicality lang naman, initiation lang naman yung inano sa kanya So, ang sinasabi ko dyan, pag rehash lang naman ito, hindi. Ito ay issue na hindi nyo sinagot. Correct. Dahil pinatay nyo yung impeachment. Kung sinagot nyo yan noon, tapos nilalabas natin ngayon, pwede mo sabihin rehash. Hindi nga iniwas-iwasan nyo yan Correct. Di ba, itong accounts issue, dun sa Quadcom, pinapapirma si Digong, pirma ka na ng waiver para magkatapos-tapos na to. Kailangan niyang gumawa ng eksena para hindi siya mapapirma. Pero Sentry, dapat tanong lang, hindi ka ba kinabahan nung umambang ganun Nakita ko umambang ganun Hindi ka ba medyo... Hindi, nagpapaawat siya Kasi nung una nakatingin ako, parang okay lang naman. Pero nung nakita niya, may aawat na sa kanya. Umambang. Ano naman, alam naman ni Digong na basang-basa ko yung mga estilo niya. Di ba? Hindi niya, kumaga kung kaya niya sintakin yung ibang politiko, pero hindi naman over. Kryptonite ka ni Digong Hindi, pag nakikita nga si sabi nga, pag nakikita ni Sentry, napupuno yung diaper ni Digong Pupuno daw pre. Pinipiga daw ni Miguel Dea, pinipiga naman dito pa. Ikaw na, Barat Boy, ano yung tatanong mo? Hindi, na tayo. Kasi medyo matagal na Sentry, sige. 10 minutes lang kagaya nung dati, magpapakita kami ng mga pictures and then message, iba ngayon kasi, message mo na lang dun sa picture. Wait lang, iset ko yung na. Okay. Anong message? Paano message? Hindi, ikaw bahala, Sentry, kung anong gusto mo. Ano masasabi mo dun sa na yun? Sige. Yan. Ayan, yung una. Unity of the Red and the Yellows. Sana mangyari. Oy, sige. Ikaw ba? Tonyolo, gusto mo ba yan? Huwag ka na kasi magtampo, ha? Niyayari mo ako, ayop ka. Hindi, pwede niyo, sabi ko kasi, si Kong Laila game yan, kahit batikusin niya siya, okay lang yun. Hindi, syempre ako niyayari nito ayop Hindi kasi Sentry, ako self-proclaim ako na
boses ng mga loyalista. Oo. Yun. Karamihan nung Sige, so natin yan yung ating pangarap para sa 2028, yung Hindi unity. tama kasi yung sinabi ni Sentry na panonood ko yun, isa, ewan ko saan na interview. Ano tayo, wag tayo mag-divide. Kasi pag nag-divide tayo, maaaring manalo si Sara. Makakalat yung boto eh. Multiply na lang. Oo. Oo. Mhm. Ano tayo, networking. Kaliwa tayo, kanang ka, power. Ito, Sentry. Sabi nila, Sentry, nag-aano ka daw eh. Parang pinagmamatyagan daw ng admin na, ewan ko, may rumor lang na baka pumasok ka sa kabinete ng secretary position. Anong sa tingin mo dyan? Basta sa atin, alam natin yung objective natin, di ba? Maliwanag sa atin yan. Ngayon, kung darating man tayo dyan, public service yan, i-welcome natin yan as an opportunity to serve the country in a different capacity. Pero, wala sa kamay natin yan, di ba? Ay, saan eh? Pero kami, hoping, naniniwala kami, malaki may tutulong mo, Sen. Tol, sikreto lang namin ni Sentry yan. Sikreto niya, oo nga. Ano yan? Executive privilege. Matindi yan, pre. Executive privilege, executive session niya, pre. Sige, sige. Ilalim niya. Okay, Ito, Sentry. Chacha. Kasi na-mention niya ni Tito Soto eh. Ano opinion mo? Maraming talagang maraming kailangan i-update na dyan sa ating konstitusyon. Ngayon, ang problema lang dito is first things first kasi impeachment eh. Kailan na natin isisingit pa yan, di ba? Correct. Yun ang first things first. Tama. Ito. Anong message mo dyan? Sana ikwento niya na yung mga kaalaman niya doon sa mga nangyari doon sa RAC meeting. Kasi talagang alam niya kung sino yung mastermind doon. Yun. Pogi. Pare, ano ba yung Clash of Clan yan, pre. Clash of Clan yung Goblin. Ay, ito talaga. Uy, huwag ka nag-a-ad hominem andyan si Sentry. Mamaya. Ay, sorry. Okay, diretso mo na. Ayop ko talaga. Ito. Ay. Magbakasyon muna. Bakasyon muna. Palamig. Ay, maingay Sentry, no? Mute, no? Remote control. No? Yan. Rekta ka agad. Panahon na managot. Yun. Managot ka na. Nice. Ito. Yan. Sentry. Inaabangan kayo dati sa parking yan. Hindi na ako inaabangan kayo sa parking, no? Sabi niya, actually, schoolmate kami yan sa Sena College. Oo, nung nagkita kami sa Senado, akala ko, di ba, naghahamon, akala ko mainit ang ulo, pero naman, bungad niya, mag-schoolmate tayo sa yung elementary. Hindi, okay. Okay naman. Okay. Oh. Ayun, So, school, Sentry, andyan sa likod. Schoolmate, Nandito si Robin. Ayun. Magandang gabi po. Sentry, maraming salamat at napaunlakan nyo si Banat Boy. Ito. So, Yan. ang tawag sa kanya, di ba? Meow meow. Oo. Meow. Ang mas magandang tawag sa kanya, krung krung. Oo nga. Mas maganda yung dating. Room, no? Oo. So, talaga. Ito. Yan. Yan. Future senator. Oh, yun! No, Future senator. kasama ba sa ticket nyo yan, Sentry? Imagine mo kung nandoon yan sa Senado ngayon, hindi uubra si Marcoleta. Oo nga. Sana. Iba. Heavy ang mga birada niya ni Yusek Claire. Ayun. Ito. Yan.
ito, kailangan ng magpakita at para naman pwede na mag-press con si Secretary John Vic. Oo nga. Tama. Kursa talaga dyan. Magpakita. Tama nga naman, Sentry. Ang ganda ng press ko niya, halukot-kip na naman na ganun yun to, no? Oo, nakaganon yun, no? Oo, to. Ayan. Si Manong. Nasa, kumbaga, Jurassic era na ito si Manong. Oo, kasi parang lipas na, di ba? Ako, Sentry, sabi mo, lakos. Pero nag-renew na raw to ng birth certificate, Sentry. Ano yan? Maraming rin yan eh. Maraming milagrong ginawa din yan sa Pero anyway, at this point in time, lipas na yung kanyang kamandag, kumbaga. Oo, wala na. Ito. Ayan. Ano bang kuha natin dito kay ito yung Topacio. Ito, simple lang eh. Lahat ng kliyente nito, lahat ng kontrabida sa politika ng Pilipinas, parang kinokolekta niya eh. Lagi. Diba? Ito. Ayan. Yan. Abangan. Kulang pa tayo ng panahon para bigyan siya ng fair assessment. So, very very promising. Nice. Pero gusto natin sana mangyari. Oo nga. Ako, nagagalingan ako kay kay Ombudsman Boying. Parang, hindi kasi, yung sinabi niya lang na parang nasasayangan siya. Nung 2 weeks na siyang ombudsman, parang sabi niya, 2 weeks na akong ombudsman, wala pa nangyayari masyado. Sabi ko, pero tingnan natin kung good talk lang. Ito, yan. Ayan, kaibigan mo. So, yun nga. Konting iwas sa press con. Konting muna, hanap ng mga pugante. Di ba? Constructive criticism. Di ba? Okay naman. Sabi ko nga, mahanap ko si Atong Ang. By all means, tayo, magbabag tayo na maghapon sa press Kung imbitahan ka niya sa press con, pagka nahuli si Atong Ang, sasama ka naman, Sentry. Hindi na, papalakpak ako sa kanya. Di ba? Ang dami. Si Leonardo, tapos alam niya Alam niya kung nasaan si Bantag. Sabi niya, nandoon sa Kulkan. Kung alam na natin, bakit hindi natin nahuli, di ba? Kasi nga, nadaan sa press con, kaya hindi ko na mahuli. Wala na? Next. Pero madami pa. Si Gutesa. Sino yan? Si Gutesa. Nagamit siya ni Marcoleta. Di ba? Oo nga. Ito. Ito, nakabaon na to si Sagi. Nakabaon na yan. Hindi na makikita. Hindi nadudungaw yan at baka mahuli siya ni John Vic. Diba? Press ko na naman. Ito, si Toby. Ito. Si Toby. Ito, hindi mo alam. Alam ko kung saan ang loyalty nito. Pero sigurado ko hindi yun kay President Marcos. Tumpak. Ako din Yun din ang ko Oo, yan. Idol nito. Idol. Ano yan? Yung Senador? Magagalit sa'yo si Senador Alan yan. Oo. Ganon? Oo. Sabi doon. Si Sec Llamas itinapik dun sa itinapik sa plenaryo kanina. Ito. Ayan. Ito, may kami nito medyo mahaba-haba yung history namin ito. So, na lang kami ulit sa finals na lang, no? Oo, na lang. Ito. Yan, sir.
Ito si Mike Defensor, ano yan talagang operador yan ni GMA. So, pagka gumagalaw yan, merong mas malalim na agenda sa likod. Kala ko mas malalim na na pagtitinginan. Ito. Ayan. Ito, pwedeng kandidato din ng admin. Yun, oh. So, tingnan natin. Very very promising din na maging better alternative ng administration sa pagka-presidente, kung hindi man, vice, o kaya senador. Pero makikita mo sa kanya yung loyalty niya at dedication niya para sa Marcos administration. Tama. Ay ba tumulit? Ito, sa Madriaga. Sana lang, talagang panindigan niya yung mga statements niya at yung sa akin, yung totoo lang, ang sabihin mo, okay na yun, sapat na yun. Diba? Galing. Tama. Galing. O yan. Ito, yan. Ito si Harry Roque, pinapahanap daw ako nito eh. Di ba? Ikaw pa pinapahanap? Sabi Sabi niya, magpakita daw ako sa kanya eh. Sabi ko, bakit? Ano bang gagawin natin? Pupunta ba tayo sa malamig na Pupunta ba tayo sa malamig na Ano bang intention mo sa akin? Di ba? Entry, baka pag nakita ka niyan, ang pogi-pogi mo, baka maano ka. Delikado ka dyan. Pinapahanap ka pala eh. Hanap daw ako nito eh. Ito si Yan. Commodore. Yan, si Commodore Tariela, isang patriot. Mabigat yung trabaho niya, kaya kailangan niya yung tulong natin at suporta natin. Ayun. Si Sek. Si Sec Larry Gadon, sabi niya, magkaibigan na kami ngayon. Magkapares kami ng Hindi, Sentry, Oo. nga pala pinaparating niya sa'yo, kung po pwede daw ma-invite ka niya doon sa Bengador, kasama siya. Gusto ka niya makasama. Oo. Okay ako doon. I-schedule natin. Ako, hindi ako nagtatanim at alam ko naman yung yung role niya at maganda at least same side na kami ngayon. Kasi first mention ka niya, sabi niya nung interview namin, mas maganda sana nandito si Sentry tsaka si Yusek. Mas masaya. Sabi niya gano'n eh. Oo. Sige, schedule natin. Oo nga. Salamat po. Pero ayan, okay na tayo. Sentry. Yun. Asan yung So, Ayan. May Sentry, if ever ako rin pag may time po kayo, singit din ako ng interview sa inyo para kasi ang daming nagre-request sa inyo na talagang sa mga regarding ganitong mga impeachment na lumalaban sa Duterte. Walang ibang iniisip kasi kundi Senator Trillanes eh. Kayo talaga ang noon pa man, ako isa ako sa mga nag-doubt noon eh, pero ngayon talagang nagkamali, sobrang pagkakamali at ngayon talagang sobrang sumasaludo ka, Barat Boy Tol. Oo, kita mo Sentry basta schedule natin, ha? Apo. Yes. Ayun, Sentry. So, what do we expect from sa'yo sa this coming months? May mga ongoing pa kami investigations, may mga at some point may mga ipa-file din. Di ba? Basta binabantayan natin lalo na itong sa impeachment. Yan. Pagtulong-tulungan. So, yeah. That's it. Kung makakatulong ako sa pagpaliwanag sa mga iba't ibang issue, you can count on me. Schedule lang natin. Ayun, maganda. Thank you po, thank you. Sentry, last yung kasi, di ba, para ma-emphasize lang natin yung yellows, unity ng yellow at so, yung message mo dun, i-emphasize lang natin yung message dun sa yung mga nagtampo kay kay Congressman Laila de Lima, kagaya ni Nyolo. Ikaw yung nagtampo nun eh. Pinapasa mo talaga sa akin eh. Hindi, ako ganito, dun sa mga Marcos loyalists na nagtatampo sa bawat mga issue na gano'n, pwede nyong ilabas lang yung saloobin nyo. Okay lang yan. Sport yan.
Ako, kung magkakamali din ako, kung mababatikos, game lang yan. Pero ang bottom line dito, sa finals, magkakasama tayo. Di ba? Yun naman ang importante. Oo. So, tapos, dito naman, yung sa mga dilaw, mga pink, buksan na natin yung puso't isipan natin sa pagsasanib pwersa. Kasi kung talagang mahal natin yung ating bayan, mas bibigyan natin ng halaga yun. Yung pagtatagumpay natin sa 2028 at makapagserbisyo tayo kaysa yung pride natin na ayaw mong magbukas ng puso't isipan pero mag-ahari at reyna naman ay si Sara Duterte at si Napulong. So, di ba? So, Correct. yun lang naman. Yun nga yung Sentry, masigit konti-konti lang. Masingit ka, kaya nga yun nga yung lagi ko ini-explain sa mga dilaw at mga pink. Huwag kayo masyadong, yung parang purist, di ba, Sentry, na parang ano, biro mo, pag nakulong kayo sa ganon, hindi nyo inintindi, katulad ng last election, di ba, nakita nyo, nakapasok yung mga kinamumuhian natin dahil dinivide di ba? Ito lang kami. Oh, yan. Pero things have changed naman na. Mas marami na ngayong open-minded, both yellows and red, I think. But at some point, talagang obligado na magsanib pwersa, kaya tatrabahuin natin yan. Yun. Okay? Thank you po, Sentry. Thank you, Sentry. Salamat Sige. po. Ayan. Maraming salamat, Banat Boy at Nyolo at sa ating mga viewers. Thank you. Very Kita-kita tayo much, ulit. Sentry. Thank you po. Bye-bye. Oh. Paano tayong dalawa na lang, tol? Ay, dalawa na lang. Hayop ka, nilalaglag mo ako, ha? Ano ba kanila? Tol, thank you, ha? Thank you, ha? Oy, Alam mo naman ako, Asan na ba? apprentice mo lang ako, eh. Paano kita mapapakita? Ha? Ba't wala ba ako dyan? Oh, wala. Hindi ka makita eh. Paano kaya yan? Ayos lang yun. Channel mo to, eh. Ayos lang yan. Hindi. Gago ka na naman. Asan na? Paano ibababa yun doon? Ewan ko. O, sige na. Basta, salamat. Sige na. Thank you. Oy, tol, thank you din ha. Thank you din. Siyempre, maganda na nandiyan ka. Thank you very much, Tol Nyolo. Hindi ka man makita. Malay mo naman. Asan na? Umalis na rin si Nyolo. Ayan wala na tayong live mamaya baka maghanap pa kayo ng live. Oy, doon sa mga sumusuporta, and I think meron din nag kanina. Thank you very much. Thank you very much kay Senator Trillanes. Siyempre, napakaganda ng mga sagot. Yun yung gusto ko lagi kay Sentry, rekta-rekta no. And thank you rin kay Tol Nyolo, no, naging mas kwela yung ating talakayan. So, hanggang sa muli sa Wednesday. And syempre may live tayo bukas, and I think Wednesday natin si guest natin naman si PBBM. Joke lang. si Ma'am Maureen, si TPL3, guest natin. Okay? Yung mukhang humihina-hina yung boses natin no? Mahina, no? Hindi kasi nagpalit ako eh. So, pagka So, ayan, hanggang sa muli. Thank you very much. See you on the next live stream. Bye for now. Ciao. Oy, shoutout sa lahat. Gusto nyo ba magbatian pa tayo? Wag na. See you on the next live stream. Bye for now. Ciao. Ayaw. Bye for now. Ciao. Si Banat Boy.